Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon etong lumalalang anak ni Loren Legarda. Bakit kanyo? Aba, una dati na red flag to sa akin nung yung tawag dito, yung isang USEC na hinire ni Vince Dizon, ni secretary. Pinagkakatiwalaan niya yon, dati pa niyang kasama. Tama lang naman yun. Piliin mo yung mga kaibigan mo, pinagkakatiwalaan mo, subok mo na. At saka si Vince Dizon, inaayawan nga to sa dati niyang trabaho. Kasi nga, action man talaga eh. Ngayon, anong ginawa nito ni Leviste? Sabi nila Lipeste, nito ni Leandro. Ang ginawa niya, minarites niya. Nagkataon, sablay pala yung kanyang chismis. Diba? Wala man lang public apology. Pambihira, May nagtanong pa nga sa akin, nag-PM, sa tingin mo Sir JDB, eto bang anak ni Loren, miyaw-miyaw din? Sa totoo lang, ngayon ko lang to kinall out. Sabi ko pa nga doon naku, hindi naman po yata tingin ko kasi mukhang mas may sense naman ito kumpara kay Kiko. Bukod kay Kiko na certified talagang aning, diba? Nagpapakapraning pa. Ito may sense naman. Ay nako. Eto ngayon. Kaya ako sabi ko patulan ko na nga to. Nung una kasi nakita ko yung post na ganito na sabi niya, masasabi natin yung buong gobyerno ay may insertions. Vice President lang daw po ang wala. Anak na, tutsang naman oo. Paano mag-i-insertion? Sabi nga rito, in credit ito kay EdSpeak ko to nakuha sabi niya, legislative lang ang pwedeng mag-amend. Tama po yun. Power of the purse. Diba? Yung mga budget briefing, budget hearing. Yan, mag-amend at mag-insert sa budget at hindi ang buong gobyerno. Tama po yun. Iniisip-isip ko nga Sabi ko, paano makakapag-insert etong mga taga-DOH? Etong mga taga GOCC. Paano silang makakapag-insert? Etong taga PPA, yung Philippine Ports Authority. Etong PCSO. Sapagkat etong mga to, ito yung mga income generator ng gobyerno. At yung kanilang nalilikom, yung kukulangin sa naisabatas na susunod na budget ng pamahalaan, yun yung inuutang natin. So mga income generator, to paano to mag-i-insertion? Hindi yata naiintindihan nito ni Leandro yung kanyang pinagsasabi. Iniisip ko, baka hindi to laki sa Pilipinas, baka language barrier lang, pero hindi. Malinaw naman talaga yung sinasabi niya meron pang isang pagkakamali ito. Yung engineer sa lugar nila, di ba? Anong ginawa niya? Sabi niya, sinusuhulan daw siya, magkano yung 3 million. Ba't di niya kinasuhan? Yun pala, hindi pala siya sinusuhulan. Pinag-deliver ng mga kontraktor ng pera sa kanya. Yung regalo nilang pera, alam nyo nakapalit. Di ba? Sabi ko, grabe to, may amats tong batang ito. Dapat to, mukhang kulang to sa palo ni Loren Legarda Di ba? Na ganyang sablay-sablay. Hindi kasi, ba't ko po kinukall out? Ang pangit po ng imaheng kinikreate niya na yung buong gobyerno nag-i-insertions. Buti po kung sana kung lahat ng mga kababayan natin ay alam kung paano yung sinasabing insertions. Diba? Ay alam niyo naman ang insertion, dalawa pong bagay yan. Merong masamang insertion at meron din naman pong hindi masamang insertion. Sapagkat ang insertion sa lahat ng mga panukala, batas o budget, ay meron pong amendments. At yung insertions is a variety, one of the varieties of amendments. Pag sinabing amendments, merong
binabago o binago. At doon sa proseso ng pagbabago, po pwedeng by omission, po pwede namang by insertion. Or kaya naman ay i-replace lang. For example, merong isang panukalang batas, naisipan ng mga mambabatas na pangit yung term na binabanggit dito. Palitan natin. Instead na OGAGs yung nakalagay, tawagin na lang nating fools. Diba? So, ni-replace lang nila, sinubstitute lang nila. Pagdating naman doon sa omission, ang pangit naman na meron tayong nakalagay na OGAGs. Gago ibig sabihin yan. I move, Mr. Chair, to remove the words gago. Instead, eto na ngayon. Alisin na lang natin. Yun po, omission. Tinanggal. Diba? Yung insertion naman, sa palagay ko, mas gaganda yung panukala na yan kung isisingit natin ito. Lagyan natin ng joke lang. Di OGAGs, joke lang. Di ganun. Kung budget naman, ang liit naman ng pondo para sa mga senior citizens. Yung isang grupo ng mga senior citizens na hindi rehistrado dito o hindi kabilang sa census na hawak ng basta sa ano ba yung sa mga matatanda, sa mga seniors, may ganun 'di ba? So i-insert natin itong pondo para sa kanila. 1 bilyon para sa mga hindi nakarehistro dito. Yung ganun na insertion. Ang insertion po nagiging masama kapag ito'y ginawa labas sa tamang proseso. Diba? Halimbawa, pinasa yung budget, second reading. Under the rules ng House at ng Senate, pagpasado na sa second reading ang anumang panukalang batas o budget, hindi na pwedeng amyendahan. Pero ang ginagawa po nila, nagkikreate sila ng small scam committee para tanggapin doon yung kanilang individual amendments, pero ang totoo insertion. So yung staff ng appropriations or ng finance, yung mga tao nila, ito yung maghahanap kung saan nilang huhugutin ang pondo na gagamit, ilalapat doon sa insertion ng politiko. Ganon. Ay nako. Diba? Ngayon, again, mali po yung kanyang sinasabi. Ng buong gobyerno ay may insertions. Parang gusto ko nang isipin na hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya . Bakit kanyo? Tandaan nyo, hindi po porke at alam ko atenista to hindi rin po porke kongresista matalino na. Meron nga tayo senador sablay . Diba? Naglatag ng fake news. Si Robin. Diba? Ay, nako. Gusto po, lahat may insertion. Baka ang tinutukoy niya po dito, tinatawag niyang insertion, ay etong, let's say sabihin natin DOH. Meron silang hiling na pondo na nakita niya ngayon doon sa NEP. Ngayon, tingin niya na, may insertion ng DPW, ang DOH. May insertion ng ganito. Ano yun? Diba? Palagay ko dapat ipaliwanag niyang maigi yung kanyang sinasabi na ang buong gobyerno ay may insertions. At anong klaseng insertion yung sinasabi niya? Saan ito ginawa ang insertion na to? Kasi kapag during budget hearing, yung nasa mga committee, okay, yung committee, let's say, hearing ng budget ng Committee on yung Justice Committee. So, ang i-handle po nila ay pondo, yung panukalang budget ng Department of Justice, ng DOJ. So, kung yung panukalang budget dito, sa tingin po nila ay kulang, di ba?
So po pwedeng mag ano sila, um, move, i-augment nila yung pondo, taasan nila. Oh, pwede naman na yung pondo na yon, ito na yung pondo, naisip nila kasi biglang dun sa hearing may nagbanggit na yung isang kulungan dito sa amin, sa aming lugar, na hawak ng BJMP. Yung kulungan dito makakatakas yung mga preso. Kasi alambre na lang yung ano, yung tinatali doon sa mga rehas nila. No, yung kandado nila, alambre lang din yung susi. Oh, kaya kailangan po namin ng pondo. Oh, so ngayon ang gagawin ng mga mambabatas, nakita nila yung necessity, oh, ipapasok nila ngayon. That's during the budget process. 'Di ba? So, nangyari nalaman ng taga DOJ na may ganun pala, hindi namin alam. Okay, sige ho, payag po kami. Oh, edi insertion 'yon. Oh, malamang ganun yung sinasabi niya. Hindi ho masama 'yon na insertion. Katulad yung ginawa ni Katunying Kirisa Ontiveros. 'Di ba? Nilabas niya may insertion daw. Alam mo naman ang insertion pag binanggit 'yan sa isipan ng ordinaryong mamamayan, 'yan ay masama. 'Yan ay pagnanakaw. Oh. Tapos ang ginawa pa ng mga DDS pinakita nila yung picture, yun daw yung insertion ni Riza Ontiveros. Di pina-check ko sa mga kaibigan natin doon sa Albay. Sabi nila sa akin, pade. Oragon ine. Pade. Dahil man yan. Hindi naman yan yun. Oh. Yan yung lumang building na halatang ginost project. Ang kay Risa, kay Madam, yung covered court, yung naka-tarpaulin doon na drawing pa lang, hindi pa nagagawa. Sisimulan pa lang dahil kakabiding pa lang yan ng July. Di ako naman hanap, research naman ako ngayon ng dokumento. Totoo nga. Naalala nyo, di ba, kinontent ko yun? Ay nako. Ewan ko ba? Ganito ang anak ni Loren. Malala rin. Okay, so iwan muna natin yan si ano yan? Masama ang insertion pag napunta sa contractor at politiko ang kickback. Sir, yung nga lang kickback pa lang. Diba? Yung kickback pa lang. Sabihin na natin, tama yung insertion. Tama yung prosesong pinagdaanan. Pero may kickback. Fuck shit. Masama na po yun. Ibig po sabihin noon, liliit yung kikitain ni contractor. Saan niya kukunin ngayon yun? Tandaan natin, wala pong negosyanteng nagpapalugi. Right? Anong gagawin niya? Kakabigin niya ngayon yun sa materyales. Imbis na yung distansya ng bakal, ganyan, mangyayari ngayon, ganyan na yung distansya ng bakal. Grabe pa yung corruption, sagad-sagad, di ba? Makikita mo, nakausli sa kalsada, ganyan lang. Kasi yung ipinasok, ganon, ganyan lang. Pinukpok lang doon sa gilid, yung bakal. Tapos saka pinicturan para masabing may bakal. Nako. Wala akong pinaglalaban. Okay, nga po, wala po akong pinaglalaban talaga eh. Pasensya na ha. Martial law na para manahimik. Hindi, kayo naman. Lagi ko na lang pinaliliwanag yung martial law eh. Wag ho kayong magpapaniwala na kapag ka nag-martial law tatahimik ang Pilipinas. Hindi ho. Ang martial law po natin hindi katulad ng martial law ng tatay ni PBBM. Sapagkat magkaiba ang Constitution. 1987 Constitution, hindi po nagbibigay ng halos absolute na kapangyarihan sa Pangulo. Kaya nga tinatawag si Apo Lakay na diktador because of the 1973 Constitution na binibigyan siya ng absolute na kapangyarihan.
na kaya niyang ipasara ang Senado,